Yun. Medyo mataas pa yung araw pero mabilis lang yan bababa. Tapos ngayon pa lang kami magta-take off. Anong oras na? 6:38 ng hapon. Kagigising ko lang kanina nung galing ako sa activity namin dun sa trabaho. Tapos nag-gaya si Papa, sabi, ride naman tayo. So yan, initin lang natin tong ating motor. So yeah, may gusto akong may gusto akong maramdaman sa motor ko. Kung ano ba, kikip ko ba siya? Itong mga nakaraang mga araw guys, na habang hindi tayo nakakapag-motor, may mga naiisip-isip tayo. Nagbo-browse lang tayo sa mga dealership ng mga motor. And patapos na yung season pero andun pa rin tayo sa part na ay mga demonyong mga bumubulong-bulong sa aking tenga. Kwento ko siya sa inyo on the road guys. For now, painit muna tayong motor. Yan si Papa. And yeah, roll out kami. Hanap ng meriendahan. Yun na lang yung magiging ride namin for today. Hanap ng merienda. So yun guys, bumpy roads pa rin kami. Ginagawa tong kalsada pero ang bilis nila 2 weeks time tapos na nila mula doon sa likuhan hanggang doon sa lampas ng ano namin, ng bahay namin. Sobrang bilis ng paggawa nila dito. Ito binutasan tong kalsada na to guys, binutasan yan. So yeah, pero kung ang target nila is matapos nila to masementuhan tapos maspaltuhan hanggang fall time, pa-fall na kami, di ba? Mabilis yun. Mabilis yun. Though hindi naman to pangit na pangit, ganyan lang yan, pero di ba? Pero okay, di ba? Hay, ngayon lang na naman tayo nakapag-motor. After 2 weeks. After 2 weeks natin, ngayon lang tayo nakalabas ulit. Nakakapanibago ba? Hindi naman. Kasi parang okay naman tayo dito sa motor natin. Kaya goods lang, diba? Okay naman guys, okay naman yung mga bumabagabag sa akin. Ganda nung timing nung labas natin. Hindi masyadong malamig ngayon. Chinek namin yung weather forecast. Hindi rin masyadong lalamig mamaya. Kaya perfect. Sobrang sanay na tayo dito sa power nitong motor natin. Kumbaga grabe ko siya i-handle. So hindi na ako hirap sa pag-manage nitong power nitong motor natin. And then parang sa akin na-gain ko yung confidence ko na i-handle tong motor ko nung time na nagiging tama yung riding gears ko. So napaka laking factors talaga na proper yung gear mo, kasi hindi lang siya to put you safe sa mga rides mo, pero iba yung iba yung stability na naibibigay niya. So ramdam na ramdam ko yung pagbabago sa riding comfort ko nung naka-proper riding boots ako. As in iba yung sobrang iba yung confidence na meron ako nung time na may boots ako. Siguro nandun na tayo siguro psychological siya, dahil alam ko na pag sumimplang ako, secured ako, ganyan. Siguro nandun tayo sa factor na yon. Pero yeah, nung nakuha ko tong 600, masyado akong maambisyon na ang sabi ko noon, kung gusto kong mangyari is after ko ma-familiarize tong 600cc natin is ang magiging upgrade ko is 1000cc, a leader bike. Yun ang gusto ko nung una. Tapos umabot pa ako sa point na nakikipag-deal na ako dun sa tropa
dun sa Fireblade niya. Umabot na kami sa point guys na ganun, may price na kami sa CBR double R Fireblade niya. So yun, kumbaga ganun na kalala yung mga plano ko nung una. Ganun ako kalala magplano guys, na parang step by step, tapos dun na nga meron ng price. And then maganda rin guys yung effect na ano, maganda rin guys yung effect na ano, na hindi ako nakapagmotor ng ilang weeks, parang 2 weeks, 'di ba? Nung huling upload natin, parang 2 weeks ganun also. Kung ngayon ako nagte-take ng video, magte 3 weeks akong hindi nakapagmotor dahil nga 'di ba, sabi ko sa last video natin is nag-uulan, and then hindi okay sa mga schedules ko, so hindi ako nakakapagmotor. Balik tayo dun sa kwento na may magandang naidulot sa akin yung hindi ako nakakapagmotor, kasi napagnilay-nilayan ko upon watching sa mga ibang YouTube content creators, kailangan ko ba talaga ng 1000cc na motor? Kasi basically hindi ko naman talaga siya kailangan. And knowing na dito sa Canada, dito sa Ontario, lahat naman ng kalsada sa mundo is may speed limit. Hindi ko din naman mailalabas ang full potential ng isang 1000cc na motor sa mga public roads, 'di ba? Kahit saan mo dalhin, 'di ba? Kung gunggong ka, doon mo lang mamamaximize yung power ng 1000cc sa public roads. 'Di ba? Kung gunggong ka, wala kang ano, tirahin mo ng tirahin. Kung mahuli ka, swerte mo. Kasi swerte ka kung mahuli ka. Ang malas doon is kung mamatay ka, 'di ba? Kasi very uncontrolled tong public roads eh. Sabi ko, sige, kung mag-upgrade ako ng motor, pag mag-upgrade ako ng motor, siguro hindi na 1,000. Sabi ko, kung gugustuhin ko man mga bro na mag-upgrade ng motor, gusto ko yung hindi masyadong common, para alam mo yun, magiging ano natin siya, magiging identity natin siya. Lalo magsisimula na rin tayo maging content creator, gusto ko yung channel natin magkaroon ng identity. Pinauna natin si Papa. Uy, ang ganda ng araw. Anyways, ganun yung naging eksena sa nakaraang 2 weeks, 3 weeks na dumaan. So ayun, nag-decide tayo na okay, kakalimutan ko na ang 1,000. Ang next upgrade ko is middleweight class na lang. Nasa middleweight category, kasi kahit middleweight naman is hindi mo pa rin naman talaga masasagad sa mga public roads. So yun yung naging conclusion ng aking pag-iisip. Andun na ako sa point na kailan, yon, sabi ko sa sarili ko, kahit kailan, okay? Pero pag nabigyan ako ng magandang shot, magandang opportunity, ng magandang deal na mahahanap ko sa middleweight category na sa gusto kong motor, papatusin ko agad. Wala nang patumpik-tumpik pa guys. Ganun tayo mag-decide. Hindi natin papalampasin pag nandyan na yung opportunity. Hindi natin papalampasin, grab agad natin. Pero syempre mag-iingat tayo para hindi naman maging mali yung magiging decision natin, okay? Kinonsulta ko si Papa. Pagdating sa gastusin, nag-consult naman ako kay Papa regarding sa plano ko. And sabi niya, okay, pag tignan natin, sabi niya, para at least, 'di ba? Hindi pangit guys yung ako lang magde-decision. Alam ko, matanda na ako, buhay ko to, pero iba pa rin yung mag-guide sa'yo, kasi yung mali na pwede kong magawa is hindi ko nakikita kasi blinded ako dun sa kagustuhan ko eh. Pero si Papa, as hindi naman siya yung taong mismong may gusto nun, is makikita niya kung okay ba, good deal ba o hindi. Baka mamaya nagmamadali lang ako kasi gusto ko, 'di ba? So nandun ako sa point na yun, nag-usap kami ganyan. And yun guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo na malaking bagay, dahil para sa akin malaking bagay yun.
Hindi will ni Lord pag di ko nakuha, pag nakuha ko, will ni Lord. Yun lang yun. Ganun ko lang kukunin yung mga signs. Hindi ko na gagawing komplikado, di ba? So yun guys, ride out na kami. Tapos na kami magmerienda ni Papa. Padilim na din. So tinatanong ko siya kanina kung mag-highway ba kami. Sabi niya hindi na daw, kasi madilim na. Hirap na. Baka dyan pa kami madisgrasya, diba? Hindi na para sugalan. Hindi na para sugalan pa namin yung yung ikamamatay namin. Buti naiihi na to eh. Naiihi na si Papa. So yun, ihi si Papa. Habang umiihi si Papa is kikwentuhan ko muna kayo na sobrang gamay na gamay ko na. Tanong-tanong pa rin ako ni Papa kanina kung okay ba ako dito sa motor, ang ganda, palitan ko pa ba daw talaga. Sabi ko oo. Sobrang gamay na gamay ko na to guys. Pati yung pati tong braking is kabisado ko siya, gaano ka diin ako mag-pull ng lever para matansya ko kung gaano siya kagrabe kumagat yung preno. So basically familiar tayo dito sa familiar tayo dito sa motor natin. Nagastusan din natin syempre, 'di ba? Yung mga Evotech na axle steader harap at likod, yung tawag na nito yung para sa spool para sa paddock stand. And yung tapos ito, mga shorty levers, tapos radiator guard, yan mga nagpagastusan pa natin. Then ang pinakamahal na nagastos natin dito is itong quick shifter. So yan. So ang naiisip ko naman na backup plan ko kapag ganon na hindi na tayo mag-upgrade ng motor is, ang gagawin natin dito kay Trident is sasalpakan ko to ng exhaust. Yun lang yung end game ko. If ever na hindi matuloy lahat ng plano natin, hindi matuloy lahat ng dinidil natin, ang ending is lalagyan natin ng exhaust si Trident natin. Tapos hindi na tayo magpapalit. Solid yun bumira. Maraming salamat guys sa pagsama. Ride safe kayo palagi dyan. Kung nasan man kayo lupalop ng mundo, ride safe palagi. Lagi nyo tatandaan, may pamilya kayong nag-aantay sa inyo. So pinaka the best thing na gagawin nyo, umuwi kayo ng buo. Okay? So ride safe. And Boss Ben signing out. Cheers!